May isang grupo ng mga kabataan ang masayang nanonood ng movie ni Bruce Lee. Damang-dama nila ang mga kung fu moves si Bruce Lee at gusto rin nila itong gayahin. Isa sa mga estudyante nag-iidolo kay Bruce Lee ay si Kim. Para kay Kim, si Bruce Lee ang pinakamaangas na lalaki sa buong mundo. Napapanaginipan pa ni Kim na siya ay magiging isang katulad ni Bruce Lee. At dahil mabilis ang panahon, isang palaisipan pa rin kung magiging kasing lakas ni Kim si Bruce Lee. Ano ang mangyayari sa kinabukasan ni Kim? Matututo kaya siya ng Kung Fu o Jeet Kune Do? O di kaya naman, magiging mabait ba siya estudyante? Sa videong ito ay tutunghayan natin ang kwento na hango sa totoong buhay. Ang isang estudyante na binuli ng kapwa estudyante pero hindi nila alam ay isa palang magaling na martial artist. Year 1978 sa South Korea. High school student pa lang si Kim at lumipat na siya sa Gangnam, South Korea. Habang nakasakay si Kim sa bus, halos maipit na siya ng sobra dahil sa dami ng mga estudyante. Makikita rin sa bus na pasaway ang mga estudyante. Marami ang nagyoyosi at mukha silang mga gang members. Alam ni Kim na ang kanyang bagong school na ang Jungmun High School ay pugad ng mga pasaway at palaaway ng mga lalaking kabataan. Inutusan rin si Kim ng isa sa mga seniors na ibigay ang kanyang collar. Dito, makikita ang pagiging abusado ng mga seniors sa kanilang mga juniors. Pagdating ni Kim sa entrance ng high school, pinarusahan siya dahil wala ang kanyang collar. Pinalo si Kim ng paddle, kasama na ng iba pang mga estudyante. Pinutulan din siya ng buhok. Ganito kasi kahigpit ang mga eskwela sa Korea noong 1970s. Ang mga teacher ay mapanakit sa kanilang mga estudyante. Sa classroom, pinakilala ng teacher ang bagong lipat na si Kim. Pagkatapos magpakilala, dumiretso na si Kim sa kanyang upuan, katabi ng isang malaking estudyante na ang pangalan ay Ham. Nag-usap si Kim at Ham. Tinanong ni Ham kung kilala niya ba si Chunbum, leader ng isang gang. Umiiling lang si Kim dahil hindi naman niya kilala ito. Bago pa makapagsalita ulit si Ham, ay dumating ang isang estudyante at nakipagpalitan sa kanya ng adult magazine. Matapos ang lunch break, pinasolve ng teacher ang math problem sa mga estudyante. Pinalo niya ang mga estudyante mabagal. Samantalang hindi pinalo ng teacher si Kim dahil tama ang kanyang sagot. Matalino din kasi si Kim. Sa labas ng classroom, pinatakbo ng teacher ang mga estudyante. Mabilis na tumakbo ang lahat. May ilang nadapa pero mabilis na pumangalawa si Kim. Di katagalan, naunahan ni Kim ang estudyante sa kanyang harapan. Pagkatapos tumakbo, pinag-push up pa ng teacher si Kim, kasama na ng iba pang mga estudyante at ang iba ay pinatakbo ulit ng guro. Naramdaman ni Kim kung gaano ka-strikto ang kanilang guro. Pagbalik sa classroom, nag-umpisa maglinis si Kim at ang kanyang mga kaklase. Dito, binuli siya ng isang kaklase. Sinabihan siya na kailangan niya ng pera bukas at kailangan niya bigyan siya neto. Hindi naman umimik si Kim. Sinabi lang ni Ham na ang bully na yon ay walang kwenta at laging bagsak ang grades. Kinabukasan, nakasakay ulit sa bus si Kim katulad ng normal na araw. Habang bumabiyahe ang bus, sumakay ang isang grupo ng mga babaeng estudyante. Bigla napatingin si Kim sa isang simple pero magandang babae na tumayo sa bandang dulo ng bus. Napahanga si Kim sa kanyang kagandahan. Hanggang sa pagbaba niya, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang magandang babae na yon. Nung uwian na nila Kim, dumiretso siya sa dojo nila. Dito, nag-umpisa mag-training si Kim. Porsigido siya mag-training para maabot niya ang kanyang pangarap na maging katulad ni Bruce Lee. Ang tatay ni Kim ang nagtitraining sa kanya dahil isa itong master pagdating sa Taekwondo. Istrikto ang tatay ni Kim at pinupuna niya ang bawat sipa ni Kim sa training bag. Sinabihan din niya si Kim na kailangan niya maka-top 5 sa eskwelahan. Kinabukasan sa classroom, pinatawag ng student patrol ang bully na si Stabber. Kaya siya binansagang Stabber dahil lang stab siya ng ballpen sa kaaway niya. Dahil ito sa ginawa niyang violation sa cafeteria. Si Stabber din ang nangharas kay Kim tungkol sa pera. Binaliwala ni Stabber ang warning at pumunta siya sa tabi ni Kim. Dahil wala si Ham sa klase, binuksan ni Stabber ang kanyang bag. Umalma naman si Kim dito. Hindi pwedeng galawin ni Stabber ang bag ni Ham nang walang pahintulot. Nagalit si Stabber at biglang sinapak si Kim. Natumba si Kim dahil sa biglaang pagsapak.
Di pa tumigil si Stabber at hinampas ng upuan si Kim. "Itigil mo yan! Huwag kang parang bata!" sabi ng isang maangas na estudyante. "Huwag kang makialam," sagot ni Stabber. May insulto at galit sa kanyang boses. Dito tumayo ang matangkad na estudyante at biglang sinampal si Stabber. Tumango lang si Stabber bilang respeto sa estudyanteng maangas. Habang nasa seryosong klase, dumating naman ang isang striktong official ng school para mag-inspect sa kanilang mga bag. Kinabahan si Ham dahil meron siyang mga tinatagong illegal na magazine. Inutos ng opisyal na ilabas sa mga estudyante ang kanilang mga gamit. Mabilis ang tinago ni Kim ang isang magazine na kanyang binabasa at ipinatago niya ito kay Kim. Nang makalapit ang opisyal, hinalughog niya ang bag ni Ham at natagpuan ang mga illegal na gamit. Nadamay rin si Kim dahil nahalata ng opisyal na itinatago niya ang ibang magazine. Pinarusahan si Kim, Ham, Stabber at isa pang estudyante. Pinatayo sila sa hallway na walang pantalon pang ibaba. Isang araw, nagbasketball ang mga estudyante. Huling nakarating si Kim at Ham, pero pinasali pa rin sila ng captain, ang maangas na estudyanteng umaway kay Stabber. Naatasan si Kim na bantayan ang matangkad na kalaban na si Jong. Miyembro si Jong ng kilabot na student patrol group. Natuwa ang maraming estudyante sa pinakitang galing ni Kim. Ilang beses siyang nakalusot sa depensa ni Jong at maraming points ang kanyang nagawa para sa team. "Dahil magaling kayo sa laro kanina, magdidisco tayo mamayang gabi," paanyaya ng captain. Sa disco bar, nagsaya ang mga estudyante at nakatagpo rin sila ng mga partners. Nakipagsayaw si Kim sa isang babaeng may maikling buhok. Samantala, napaaway naman si Ham sa isang babae na ayaw makipagsayawan sa kanya. Napansin ito ng babaeng kapartner ni Kim at tinuruan niya na leksyon si Ham gamit ang isang malakas na sipa. Naalerto ang mga guards ng bar at hinabol ang grupo ni Kim. Mabilis na tumakbo si Kim. Napahiwalay siya kay Ham at si Captain lang ang nakasama niya. "Paano na yung mga kasama natin?" pagod na tanong ni Kim. "Hayaan mo na sila, di na tayo babalik doon." Naglakad pa uwi si Kim at Captain. Sinabi ni Captain kay Kim na hindi niya dapat hayaan si Stabber na ibuli siya. Makalipas ang ilang araw, nagkatuwaan sa klase ni Kim. Ang mga estudyante ay nagpanggap na martial artist at nagbakbakan sila gamit ang kung fu moves. Si Captain ang nanguna sa bakbakan. Pabiro pa niyang hinahamon ang kanyang mga classmates. Nakangiting tinawag ni Captain si Kim. Hinahamon niya ito. Kumagat naman si Kim at dito niya naisip na masaya rin pala sa klase. Kinabukasan, nakasakay ulit si Kim sa bus. Muli niya nakita ang kanyang crush. Pero mukhang ibang araw na ito. Nakita ni Kim na binubuli ang babae ng isang grupo ng kalalakihan. Dito na lumapit si Kim at sinabihan ng mga bully na itigil lang kanilang kalokohan. Sumunod naman si Captain at kinausap din ang leader ng mga bully. Nagalit ang leader at dito na nagkagulo. Tinulak at sinapak ni Captain ang leader ng mga bully. Hinilan naman palayo ni Kim ang babae at mabilis silang umalis sa bus nang huminto ito. Hinabol ng mga bullies si Captain, si Ham, si Kim at ang babae. Naghiwalay ng direksyon ng grupo ni Kim para hindi sila masundan ng mga bullies. Muntikan na makorner si Kim at ang babae. Mabuti na lamang at bumalik si Captain para tulungan sila. Dahil sa surprise attack ni Captain, nawala ng malay ang leader ng mga bullies. Nagkasundong kumain ng grupo ni Kim sa isang restaurant. Ngayong ligtas na sila mula sa mga bullies. Kinausap ni Captain ang babae at nalaman niya na ang pangalan nito ay Eunice. Sinabi ni Eunice na siya ay senior student na at dapat siyang galangin ng mga juniors. "Salamat pala sa pagligtas mo sa akin," sabi ni Eunice kay Kim. Wala yon," simpleng sagot naman ni Kim. Lalong nahumaling si Kim kay Eunice, pero napansin din niya na parang may interes si Captain sa babae. Kinabukasan, habang nasa lunch, kinuha ng student patrol group si Kim at Captain. Ang leader ng mga bullies pala ay kasamahan ng student patrol group. Binugbog ng bully leader si Captain. Hindi ito pumalag sa una. Nang maubos ang pasensya ni Captain, gumanti na rin siya. Sinapak niya ang bully leader. Nagkagulo na sa room. Maraming lalaki na rin ang bumugbog kay Captain at napilitang tumulong si Kim. Nagpatuloy pa ang gulo at binasag ni Captain ang ilaw ng kwarto para takutin ang mga estudyanteng bullies. Nang matapos ang gulo,
Pinatawag sa guidance ang lahat. Naparusahan si Captain at Kim dahil sa kanilang ginawa. Hindi naman nasuspend si Captain dahil sa impluwensya ng kanyang nanay at lalo siyang nirespeto ng mga estudyante. Nasuspend naman si Kim ng ilang araw at kailangan niyang lumayo sa gulo. Isang araw, bigla nagkita si Kim at Eunice sa isang daan patungong eskwelahan. Malakas ang ulan noon at parang babagyo. Dahil walang payong si Eunice, inalok siya ni Kim na sumilong muna sa kanyang payong. Nagkasundo ang dalawa na kumain muna. Habang nag-uusap, nalaman ni Kim na hindi gusto ni Eunice si Captain. Lalo pa nagkamabutihan si Kim at Eunice nang malaman nila na parehas sila ng taste ng music. Kinabukasan sa classroom, nahuli ng guro na nagbabasa ng adult magazine ang mga estudyante. Naabutan niya si Captain na hawak ang magazine. Dahil dito, paulit-ulit na sinampal ng guro si Captain at iniinsulto. Hindi na rin nakatiis si Captain at sinabi niya na ang may-ari ng magazine ay si Ham. Ininsulto ng guro si Ham at pinakain niya kay Ham ang malaswang magazine. Nang uwian na, sinabi ni Ham kay Kim na masama ang loob niya kay Captain dahil nilaglag siya neto sa kanilang teacher. Nang makita ni Ham na papalapit si Captain sa kanila, ay hindi niya pinansin ito at bigla na lamang umalis. Kaya sinabi ni Kim kay Captain, dapat nagsorry ka kay Ham. Sagot naman ni Captain, bakit? Sa kanya naman talaga ang magazine. Habang naglalakad, ay ikinuwento ni Captain na nagkita sila ni Eunice. Sinabi rin niya na posible maging girlfriend na niya si Eunice. Nagulat si Kim dahil palihim niya ring gusto si Eunice. Kinabukasan, nagkasundo na magdisco si Captain at Eunice. Sinama ni Captain si Kim dahil tinuturing na niya itong malapit na kaibigan. Halos mawasak ang puso ni Kim habang pinapanood ang pagsasayaw ni Eunice at Captain. Nang hinalikan ni Captain si Eunice, naluluhang umalis si Kim sa disco bar. Naglakad siya patungo sa restaurant na lagi niya kinakainan at doon na siya uminom ng alak. Kinaumagahan, nakita ni Kim at Captain na nakabalik na si Ham mula sa suspension. Pero iba na ang kinikilos ni Ham, mailap na ito sa kanila. Sumali na siya sa grupo ni Jong, sinabi ni Captain kay Kim. Sa classroom, kasalukuyan nagsusugal ang mga estudyante. Tumaas ang tensyon nang dumating si Jong at pinagtigil ang laro. Hindi sumunod si Stabber dahil malaki na ang kanyang napanalunan. Binugbog ni Jong si Stabber. Ilang suntok at sipa ang kanyang pinakawalan. Di nagtagal ay umalma na rin si Kim. Handang ipagtanggol si Stabber mula sa gangster na si Jong. Akmang bubugbugin na rin ni Jong si Stabber nang biglang pumagit na si Captain. Hinamon niya bigla si Jong. Sige, pero hindi dito. Humanda ka na lang. Pagbabanta ni Jong kay Captain. Habang nagbibisikleta sa park, nakita ni Kim si Captain at Eunice na nagtatalo. Narinig niya na mabilis na nakipaghiwalay si Captain kay Eunice. Kinagabihan, nag-usap si Kim at Eunice sa rooftop. Naglabas ang sama ng loob si Eunice at nakinig lang si Kim. Di nila napansin ang pagdating ni Captain. Inoobserbahan niya ang dalawa. Dito niya napansin na mukhang may gusto din si Kim kay Eunice. Kinabukasan, habang dinidisiplina ng isang school official si Stabber, naubos ang pasensya ni Stabber. Binugbog at sinakal niya ang official. Hindi makabuelong official at muntikan na siya mapatay ni Stabber kung hindi sumaklolo ang ibang estudyante. Kinabukasan, pinagalitan si Kim ng teacher. Nalaman niya na halos bagsak ang kanyang mga grades. Dahil dito, pinatawag ng teacher ang nanay ni Kim. Samantala, nagkaroon ng reshuffling ang juniors at seniors dahil na rin sa mga nangyari kaguluhan. Hindi ito pabor sa mga estudyante dahil posibleng malipat ang marami sa kanila sa mababang section. Nung uwian na, nagkasundong mag-date si Kim at Eunice. Makikita sa mukha ni Eunice na nahuhulog na ang kanyang loob kay Kim. Nang mahatid ni Kim si Eunice sa bahay nito, gumawa siya ng magandang postcard na may malalim na mensahe. Plano niya itong ibigay kay Eunice. Kinabukasan, nagkita si Kim at Captain sa hallway ng eskwelahan. Tinanong ni Captain si Kim kung nagkikita ba sila ni Eunice. Sayo na si Eunice, magaling sa kama yan, sabi ni Captain na may halong insulto. Parang iniinsulto mo naman si Eunice, may galit na sagot si Kim. Lalo pang ininsulto ni Captain si Eunice, dahilan upang magalit si Kim. Nagpakawala na matinding sapak si Kim at napatumba ang Captain sa sahig. Tumayo si Captain, gumanti ng ilang sapak.
Nailagan ni Kim ang lahat ng suntok, pero hindi niya inaasahan ang sipa ni Captain. Napabulagta si Kim. Patuloy pa naglaban ang dalawa hanggang mabasag ang isang bintana. Hindi sila tumigil hanggang dumating ang school official. Pinarusahan ng school official si Captain at Kim at binugbog din sila na parang mga kawawang alipin. Makalipas ang ilang araw, nakita muli si Kim at Eunice. Nag-alala ang babae sa mga pasa at galos ni Kim. Sinabihan ni Kim na huwag mag-alala si Eunice. Habang nasa park, ginamit ni Kim ang kanyang gitara para kantahan si Eunice. Ito ang kanyang pangako sa kasintahan, ilang linggo na ang nakaraan. Matapos ang pagkanta, sinabi ni Kim na baka hindi na sila magkita ni Eunice pagdating ng college. Hindi naniwala ang babae dahil alam niya na laging may paraan para makipagkita. Sa classroom, nahuli ni Captain si Ham na nagbebenta ulit ng illegal na magazines at mga litrato. Ininsulto niya si Ham at pinunit ang mga produkto nito. Dahil sa ginawa ng Captain, kumuha ng mainit na tubig si Ham at sinaboy kay Captain. Buti na lang nakailag si Captain. Binugbog niya si Ham dahil masama ang kanyang loob na ang dating kasamahan ay kaaway niya na ngayon. Gumanti si Ham at sinaksak ang hita ni Captain. Tumigil rin ang away ng dalawa. Nilagyan ni Captain ng bandage ang kanyang sugat. Samantala, dumating si Jong. Pinagpatuloy niya ang hamon kay Captain. Tapusin na natin to. Pumunta tayo sa rooftop. Paghahamon ni Jong. Umakyat ang mga estudyante sa rooftop para manood. Handang-handa na si Captain na makipaglaban sa mayabang na si Jong. Huling dumating si Kim para panoorin ang laban. Malakas at mabilis ang mga suntok na pinakawalan ni Captain. At ganon din naman si Jong. Nakatsamba si Jong at natamaan ang mukha ni Captain dahilan upang matumba ito. Napaibabawan ni Captain si Jong. Ilang suntok ang pinakawalan niya pero nasipa ni Jong si Captain at na-corner niya ito. Na-counter din niya ang mga suntok na pinakawalan ni Captain. Isang matinding uppercut ang pinakawalan ni Jong. Sinabayan pa ng dalawang mabibilis na suntok. Natumba si Captain at hindi na siya makabangon. Dinuraan ni Jong si Captain at siya'y umalis na. Siya na ang panalo. Agad na lumapit si Kim kay Captain at tinulungan niya itong tumayo. Lumipas pang ilang mga araw at nalaman ni Kim na iniwan siya ni Eunice. Ibinalita ni Ham kay Kim na sumama si Eunice kay Captain. Dito nawasak ang puso ni Kim at umiyak siya habang pauwi. Mabuti na lamang at itinago ng ulan ang kanyang mga luha. Pag uwi ni Kim sa bahay, pinagalitan pa siya ng kanyang ama dahil sa mga bagsak niyang grado. Ininsulto niya pa si Kim at pinapalayas niya pa ito sa bahay. Kinabukasan sa classroom, walang interes na mag-aral o makinig sa guro si Kim. Inobserbahan niya ang kaangasan ni Jong at ang pangbubugbog nito sa mga estudyante. Nakasalubong pa ni Kim si Jong sa hallway at nakatanggap din siya ng panginsulto. Dito na naisip ni Kim na dapat na siyang lumaban. Nagumpisang mag-training si Kim ng Jeet Kune Do, ang martial art na inimbento ni Bruce Lee. Pinalakas pa niya ang kanyang katawan, suntok, sipa, at sa kakayahan sa paggamit ng nunchucks. Makalipas ang ilang linggong training, handa na si Kim na turuan ng leksyon si Jong. Dumating ang pagkakataon nang sumugod si Jong sa classroom kasama ang kanyang gang. Hinahanap ni Jong kung sino ang nagbato ng Diyos sa kanya. Sinubukang pigilan ni Ham ang kayabangan ni Jong pero hindi ito nagpaawat. Ibinuntong ni Jong ang galit kay Ham. Pasimpleng kinuha ni Kim ang kanyang nunchucks at lumapit kay Jong para pigilan ito. Hinamon niya si Jong sa rooftop. Habang paakyat sa hagdan, di na pinigilan ni Kim ang sarili. Pinalo niya ng nunchucks si Jong. Tumakbo si Jong sa rooftop, hindi niya inakala ang surprise attack ni Kim. Sinubukang bumawi ni Jong pero sunod-sunod ang mga suntok at sipa na natanggap niya mula kay Kim. Pinaibabawan ni Kim si Jong. Bawat sapak ay may galit na kasama. Subalit nakialam ang mga kasamahan ni Jong. Pinalo ng isa sa kanila si Kim gamit ang isang parte ng bintana. Gamit ang nunchucks, gumanti si Kim. Isa-isang pinalo ang mga kabrad ni Jong. Solido ang mga palo ni Kim dahil sa kanyang training. Nang matalo ang mga kalaban, mabilis na umalis si Kim sa rooftop. Sinubukan siyang pigilan ng mga grupo pero sumigaw lang si Kim. Minura niya ang paaralan at ang bulok na education system ng bansa. At tuloy-tuloy lang na naglakad si Kim. Alam niya na may expel siya sa kanyang ginawa pero wala na siya pakialam. Basta napatunayan na niya ang kanyang sarili. Lumipas ang ilang mga buwan,
Lumipat na sa public school si Kim matapos siya ma-expel. Isang araw, nakita niya si Ham sa bagong school na nilipatan niya. Nagkwentuhan sila at nabanggit ni Ham na nakita niya si Eunice sa parehas na school. Di nagtagal, aksidente nagkita si Kim at Eunice sa bus. Saglit lang sila nagkamustahan at parang wala na pag-ibig sa kanilang mga mata. Nang bumaba si Eunice sa bus, nalungkot si Kim. Alam niya na hindi na sila magkakatuluyan pa ni Eunice. Makalipas ang ilang linggo, excited na si Ham at Kim na manood ang screening ng Drunken Master. Para kay Kim, mas magaling na si Jackie Chan. Pero si Ham ay naniniwala pa rin sa talento at karisma ni Bruce Lee. Nagtawanan na magkaibigan kahit na magkaiba sila ng opinyon. At dito, alam ni Kim na hindi pa huli ang lahat, nasundan niya ang kanyang pangarap na maging magaling na martial artist.